DJ Yoko-chan. So sabi niya, this family drama tells stories of courage, sacrifice, and hardships of every Filipino family. And when you read the scripts and portrayed your role, how was it? Ano yung naging impact sa inyo ng series na to, personally? Siguro, mauna. Papalaman. Si Hiroshi. Siguro yung natutunan ko dito, aside from yung Japanese language, yes, I think yung resilience, dahil dito sa teleserye na to, kumbaga, war yun diba? And I think now, yung mga problema ngayon natin, parang paminsan, kumbaga, nasa-stress tayo dahil may problema tayo, but actually, during the Japanese period, mas malaking mga problema nila. So I think, through this teleserye, matututo tayong lumaban. Yung gaya na sinabi ni Alvin Prina, yung resilience, and, sorry, na-pick up ko lang yung, since pinag-usapan natin yung script. So, gano'ng kalaking parte ng script mo yung Japanese na kinailangan mong aralin? Lahat? Hindi naman lahat. Siguro mga 30 to 40%. Pero with the help of my Japanese coach naman, kinakaya naman. Galing, exciting. Barbie? Ano po ulit yung sorry. Okay, ulit. So, again, nung nabasa niyo yung scripts, when you read the scripts at pinortray niyo yung role niyo, paano kayo naapektuhan personally? Anong impact nung mga script, nung pag-portray niyo sa buhay niyo? Ako po, to be honest, nung una kong beses na nabasa yung scripts, ang first impression ko talaga, ay ang ganda. Ay, ang laki ng show. Pero nung ginagawa ko na yung eksena, nung nasa loob nga ng eksena, nung ginagawa ko yung mga nakalagay sa description dun sa script, napakabigat pala! Grabe, ang sakit sa puso. Sabi ko nga yung huling taping namin, kasi medyo nasa kalagitnaan na kami ng pagtitaping, so nasa gitna na kami ng gera. Nanlata talaga ako. Kasi yung height ng emotions, yung intensity niya, di ba? Tapos bigla kang kakalas. Dapat doon, right after the scene, kailangan mong kumalas kasi lunch break na. Di ba? Kakain ka na So, di ba, kailangan mo agad i-switch off yung emotions, pero minsan parang, sandali, hihinga muna ako. Ang bigat kasi, di ba? Kasi di ba sabi sa script, may nagpupumpahan sa labas. Sandali lang naman, iinom na ako ng tubig. Yung ganon. Yun yung pinaka hindi ko makakalimutang experience dito na ngayon ko lang din naranasan sa show. Yung ganon, yung bigat, yung nadadala mo siya pagkatapos, tama si Alden. So kailangan mo talaga ng a few minutes to really shake it off Kasi pabigat na ng pabigat talaga yung nangyayari. At ang pinaka nagustuhan ko po dito sa script namin, napaka-detalyado. Lalo na yung mga, accurate po kasi talaga Kasi even yung mga events, if I'm not mistaken, may mga footages din kaming maipapakita dito na nangyari po talaga noon. Kaya ganun siya, kaya talagang binabasa ko yung description niya. Kasi may mga eksena na kaunti lang yung dialogue, pero mas mahaba yung description para mas ma-visualize mo siya, mas makita mo yung eksena pag ginagawa mo na. Kaya yun yung maganda sa script namin. Kaya lagi ko siyang hawak, lagi ko siyang binabalikan, hindi isang basahan lang, kada may eksena ako, binabalikan ko palagi para hindi ako mawala. Grabe, well-researched and I'm sure very, very well executed. Thank you. Yes, ako naman po, as I read the script, parang syempre kahit na fiction yung ginagawa natin, meron mga maliliit na eksena or sometimes the whole scene that was derived from a personal anecdote of somebody who lived during the World War II era. So yun yung, lalo kasi nung nag-storycon kami, si Direk Dong nagkwento, tsaka si Miss Suz, kwento nila yung mga personal anecdotes ng mga tao na nakasurvive during the World War II. May survivor ng Death March,
may survivor ng concentration camp, and then the journalists that was involved during the World War II. So, kaya ako, when I read the script, kahit na fiction siya, I always treat it as nangyari talaga. Para at least as an actor, yung effect ng mga lines and ng mga eksena sa akin, ma-deliver ko ng maayos. Kasi, what if yung eksenang palang yun is isang kwento ng isang tao na talagang na-experience yung kwentong yun? Parang ang unfair naman na hindi ko nagawa yung aking trabaho bilang isang actor na ma-deliver ng tama yung eksena. And sobrang daming life lessons dito, sobrang daming realizations at the end of the day. Yun nga, yung kagaya ng sinasabi nila at sabi rin ni Barbie kanina, on and off ka dapat as an actor eh. Pero ito, meron at meron kang nabibit-bit pa uwi. Nasa kotse ka, natulala ka sa isip mo lang lalo pag nakukunan namin yung mabibigat na eksena. Naranasan to ng mga kapwa natin Pilipino ng mga panahon yun. Kaya this is a way of honoring them. This show, Pulang Araw, is a way of honoring those people who have survived and fought for our freedom. At ikaw naman, Sanya? Sa akin po, totoo yun, no? Ang dami natin na-experience dito sa World War II. Talagang masaklap yung pinagdaanan nila. Kaya nga nung nabasa ko nga itong script, talagang, alam mo, habang binabasa mo yung script, ramdam mo na sila eh. Yun yung mahalaga lagi sa akin. At siguro malaking bagay din sa akin na I was given a privilege na makausap natin yung mga comfort women ng personal. So, habang nagkukwento sila, ramdam na ramdam mo yung sakit ng pinagdaanan nila. Katulad ng sinabi ko kanina, sobrang sariwa pa rin sa kanila yung sakit na naranasan nila ng panahon ng digmaan. So, malaking bagay ito na talagang share natin na sana ay marami tayong matutunan. Marami rin palang bagay dito na minsan may mga problema tayo na akala natin sobrang bigat na nun. Pero hindi natin nakikita na may mas mabigat pa palang pinagdaraanan ng ibang tao. So yun sana na kung sila nga hindi sumuko, bakit ka susuko, diba? So yun yung isa. At yun nga, habang nagkukwento sila, parang you wouldn't want to be in that situation na mahirap. Yun lang naramdaman ko na may mas mahirap pa sa sitwasyon natin, kaya huwag kang susuko. Ayan, walang susuko. Yes. Ayan, yung susunod na Eduardo. Yes, ako po dito si Eduardo de la Cruz. Ako po ay half-sibling ni Barbie po dito, which is siya po ay ginagampanan niya ang role ni Adelina. Lumaki po kami na naulila po ng mga magulang. So ako po, hindi dinisregard po ako ng aking ama at namatay naman ang aming ina dito sa storya ng Pulang Araw. So talagang kaming dalawa lang yung talagang lumaki ng magkasama. We only have each other. And of course, magkababata po kaming apat. Kasama si Teresita and si Hiroshi. Ngayon si Eduardo kasi I think siya yung representative ng mga maralita. Mga maralita na gustong lumaban para magkaroon ng magandang buhay. Sisikapin gawin lahat para mapatunayan ang kanyang sarili sa mga tao sa kanyang paligid. Ngunit yun siguro yung isa sa mga bagay na kahit kaano mo siya gustong makamtan sa iyong buhay, kapag merong dumating na mas malaki kaysa sa gusto mo sa iyong buhay, wala kang magagawa kundi sumunod sa agos, which is yung gera. So, ang nakikita kong ni Eduardo kasi yung talagang pinaglalaban niya dito is a lot of love. He fights for love. Love for his family, love for his dreams, love for the person that she wants to pursue, love for friendship. And hindi niya, he can't just take no for an answer. Ayaw ni Eduardo na magpasakam sa kadilimang nangyayari sa paligid niya, kaya lalaban siya. Kaya lalaban siya kahit buhay pa ang kapalit. So ang daming instances na ang dami niyang iniwan kahit ayaw niyang iwan. Iniwan niya ang kanyang kapatid, iniwan niya si Teresita, iniwan niya ang pagkakaibigan nila Hiroshi para sumunod sa kung ano yung tama. And I think lahat tayo may ganun eh. Yung meron tayong laging pinaglalaban sa buhay na gagawin natin ang lahat ng ating makakaya para makamtan yun. Kasi yun nga yung lagi kong sinasabi. At least at the end of the day, ginawa mong lahat para makuha yun. Para walang sisihan kapag hindi mo siya nagawa. Sa akin naman,